Everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading, and please, bawal po ang fake account, bawal din po ang lock profile. Lagi ko naman po yan sinasabi sa inyo na i-message ako sa Facebook account po namin. Huwag sa number, huwag sa anything. Sa Facebook account lang po. Okay? Ito po yung Facebook account ko. Ito po. So, may mga admin po tayo dyan na nagbabantay. Sila po yung makakausap ninyo, mga mahal ko. Okay? Checking energies tayo ngayon. Okay, checking energies tayo. Tingnan natin yung mga energies ninyo. Karen po ito. Piliin muna natin. Okay. Queen of Heart. Okay. So, person ninyo. Wow. Always na, no? Lagi natin to nakukuha si King of Diamonds when it comes sa person ninyo. So, isa lang ibig sabihin yan. Maraming blessings or may papuntang blessings or makakabawi ang person mo. Okay? And para sa mga single po dyan ay isa lang po ang ibig sabihin yan. Talagang makakatagpo po kayo ng isang lalaki na sosuportahan po kayo. Oh, hindi ka nagpapatalo din in fairness. Okay? Yes, talaga naman. Medyo may konti lang pinagdadaanan si person. And, ano to? Okay. Hindi maiwasan eh. Lalo na kapag may business, sa totoo lang, mahirap mag business or magtrabaho. Of course, sa trabaho naman, ang mga kalaban mo dyan, yung mga ka-workers mo, no? Inggit, selosan, pagod, pare-pareho na kayong lahat. Okay, so kuha lang muna tayo ng cards para mamaya ma-explain po natin sa inyo. Ang ganda naman nito. Oh, okay. So, meron kang 5 of cards together with the 6 of earth. 6 of coins yan. And Wheel of Fortune. Ang ganda. Kumbaga, itong 7 to 7 of diamonds, bibisitahin ng mga anghel yung mga bahay ninyo. So, please. So, ibig sabihin, anyway, itong August 8 ay Lion portal po yan. So, what are you going to do is get some notes. Isusulat niyo yung manifestations niyo po doon at isang journal. Naalala niyo dati nagpa-journal po ako sa inyo. Doon niyo pa rin yun isusulat. Okay? Then, pagdating po ng August 7, 12, in the morning, like, madaling araw, okay, kung meron kayong kandila, anything na kandila, pero mas prepare ko yung orange at mas maganda kung gawin ninyo 7. Pwede naman po, pero kung hindi, wala naman pong masama. Pero mas prepare ko po yung ganito, safe yung kandila. Pero kapag nagbili kayo ng ganung pahaba, make sure ninyo na meron kayong lagayan na tubig para hindi po kayo makasunog. Marami pong nakakasunog ng ganon na puti. Pag natutumba, napapabayaan, nakakatulog ang nag-open ng candle na yon. So, nagkakaproblema. So, mas maganda po bumili kayo ng teacup candle, ang tawag dyan. Parang ganon, teacup. Basta, maliit lang siya.
Alam nyo yan for sure. Hindi ko lang nakalimutan ko lang kung sigurado ako sa pangalan niya. Yan. Ang iba naman po may baso. So, ang may baso naman po ay ang problema sa kanya, pag matagal na naka-open, pumuputok. Be careful din po. So, kapag pumutok po yan, syempre may apoy yan, nahulog sa mga carpet or anything na may mga tela, that's dangerous. So, mas prepare ko po yung ganyan. And pwede nyo po siyang ilagay sa isang lagayan na may tubig. Okay? Please, maging maingat po kayo. Hindi po basta-basta ang ganyang bagay. Okay? So, ang ibig ko sabihin, itong August 7, ng madaling araw na 12, magi-8 na siya, 'di ba? Magi-8 na. So, August 8 na po yon ng madaling araw, pag pumatak na yung 12 a.m., manifest, basahin ninyo yung journal ninyo at yung kung ano man yung desire ninyo, kung ano man yung gusto ninyo. Gawin nyo po yon. Open po ang Lion's Gate sa ibig sabihin malakas ang enerhiya na magbibigay sa atin na para matupad kung ano man ang minamanifest natin. Okay? So, itong mga week na to, paparating pa lang yan, magsusulat ka na, first, you need to heal. You need to forget, to forgive, at lahat ng heavy ninyo sa puso ninyo, tatanggalin nyo po yan. I know it's kind na mahirap, paano ba magpatawad, paano ba makalimot sa problema, wag na kayong mahaba or madami pang sinasabi. Pag sinabi sa inyo na i-let go nyo na yung mga negative na yan, magpatawad ka, kalimutan mo muna yan, then move on sa bagong chapter ng buhay mo. Okay? Madali lang naman yan eh. Umupo ka, magdasal ka, ilabas mo lahat yung heaven na nasa puso mo. Even yung ex mo, yung mga taong na nakasira sa iyo. Umupo ka, Lord, sino-surrender ko po lahat itong mga taong nakasakit sa akin, itong mga taong pinaiyak ako, hindi ako pinahalagahan. Pinapatawad ko po sila kahit hindi sila humihingi ng tawad sa akin. Lord, ikaw na po yung bahala. At kung sino man ang tao na nakasakit sa aking damdamin, humingi na sa akin ng tawad, kahit hindi pa yan humingi, pinapatawad na kita dahil yun ang kailangan ko, ang magpalaya. Palayain ninyo yung pain, yung sorrow ninyo, lahat. Okay? Hindi natin maiwasan ang maging malungkot. That's normal. Meron kasing umiiwas, yung problema naman ang lumalapit sa'yo. 'Di ba? May ganun eh. So, anong gagawin ninyo? Mag-post ka ng 30 minutes. Okay? You can cry, you can shout, you can questions kung ano man ang nangyayari sa'yo. 30 minutes, gawin mo yan. Set mo yung alarm mo. Magmuni-muni ka. Meron kasing mga ganun eh. Ako, umiiwas ako kasi ayokong negative vibes. Ayoko ng mga Pero kusa, alam mo ba yung kusa, papalapit sa'yo para bibigyan ka niyang iisipin, meron tayong papaiyakin ka, 'di ba? May mga ganon. You can feel, hindi tayo, tao lang tayo, hindi tayo Diyos. Okay? Sabihin niyo sa sarili niyo, paano ba umiwas sa problema? Ito nga sinasabi ko sa inyo, gawin niyo to. Ang problema, hindi po kasi napuputol yan. Napuputol lang yan kapag wala na tayo. Okay? Yan. Isarado nyo yan sa utak ninyo. Umupo ka ng 30 minutes and etong sabihin mo. Halimbawa, merong umatake sa'yo.
isipin mo muna yung bago mo sasabihin or bago mo aatake ni yung tao na yon. Upo, iisipin mo una-una yung consequence. Ano yung mangyayari kapag nagsalita ako? Okay? I-feel mo na parang something na si Lord ng kausap mo. Gawin niyo yun. Promise. The best talaga, the best way para ma-overcome yung trauma mo. Okay? Ano bang mangyayari kapag ginawa ko to? Ano bang mangyayari kapag ganito? Isipin mo muna yun. Kamag-anak ba yan? Inaway kayo? Nilait-lait kayo? Yun. Kapag, if ever, na nakarelax ka na, ibig sabihin, alam mo, tinik ng angels or yung ng universe, yung heavy sa puso mo. Nakakonect ka sa universe. That's a sign. Alam mo yung parang, parang nabubunutan ako ng tinik. Parang nawawala yung heavy sa puso ko. Gosh, tumita yung balahibo ko. Ito, nag-uusap lang tayo ha, pero parang pinapakita ko yung sample sa inyo. Tinitik na kagad ng universe yung energy ko. Hindi mo yan? Nagpapakiramdaman kami. Kape tayo. So, yun po yung gagawin ninyo. Then, alam ko may mga sakit, may mga bad news sa inyo, mga bills ninyo, ganito. Yang mga bills na yan, kasama na natin yan habang buhay. Pagtanggap nyo ng bills, halimbawa, bills to, imbis na matakot, imbis na mag-worry kayo, unang-una, alam ko po halimbawa, hindi nyo sinasadya, bigla kayo nakautang ng million, sabihin na natin, or 500, sige. Siyempre, wala kayong wala kayong pangbayad, wala kayong Lord, hindi ko kakayanin to kung mag-isa lang ako. Hindi ko to kakayanin. Tulungan mo ko. Alam kong ikaw ang mabilis, kumilos, at malakas, at makakatulong sa akin. It sounds funny, but totoo po yun. Minsan kausapin ninyo yung Diyos na parang close. Yes, totoo po yun. Yung bang parang nanay, tatay mo, paano ka naglabas sa kanya ng masama ng loob? Talk to Him. Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko to kakayanin ng mag-isa. Ilayo niyo po yung mga sakit na to sa akin. Itong mga problema na to, itong mga bayarin na to, Lord. Bigyan niyo ako ng blessings para makabayad ako sa mga bills ko. Walang masama doon. Walang masama. Alam niyo kung ano yung masama? Yung mag-pray ka ng masama, yun yung masama. Okay? It's free. Gawin niyo na. Ibuhos ninyo yung gusto ninyo. Ang ganda nga ng kasi si Lord kaya natin kausapin na kahit saan. Nakikita at naririnig niya tayo. Gusto mo ng sign na narinig ka ng Diyos? Nung dati ako, nung bata pa ako, dami ko ng pinagdaanan. Alam mo, it sounds funny na sinasabi ko, magdadasal akong ganun. Bigyan mo ako ng signs na kapag umulan, ibig sabihin, kahit maliit na ulan lang yan, kahit ambon, ibig sabihin ka ako, narinig mo ko. And one day, I know, makakaalis ako dito sa problemang kinakaharap ko. Give me a sign, please. Pwede rin na pag nakakita ako ng butterfly, ibig sabihin, narinig niyo yung dasal ko.
pag nakakita ako ng bird, ibon, or even colors, yes, nakaka-amaze yan. Sasagot yan sa inyo, promise. Maniwala kayo sa akin. Sasagot sa inyo. At halimbawa, pag nakakita po ako ng orange na color, ibig sabihin, tinatanggap ninyo at naririnig nyo po kung ano yung dasal ko. Amazing talaga sila. Yes, gawin nyo po yun. Okay, so stop worrying. Itong Lions Gate na to, August 8, pero magsimula ka sa 7 ng madaling araw kasi mag-8 na po yun. At do this. Umupo ka ng parang nag-yoga, yung X, yung tuhod natin, pag ganun, yung paupo. Okay? Then do this. Inhale, exhale. Hindi yung ibubuga mo ha, dahan-dahan. Dahan-dahan. Yes. Then, i-manifest mo lahat ng gusto mo. Mula sa maliit hanggang sa palaki. Okay? Yes. So, sa mga magpapareading po itong batch na to, itong August na to, meron po kayong free. Ako po mismo ang magmamanifest at gagawa po yun sa inyo. Kasi together with abundance money. Tandaan, kapag naging okay ang abundance ng pera ninyo, magiging okay po yan lahat. Lahat ng kamalasan na dinadanas mo ngayon. Okay? So, doon sa ano naman, sa pamamahay mo, please ako nakikiusap sa inyo. Linisan ng CR at kusina. I-rearrange ninyo yung sala set ninyo. Yung cortina, better to check ninyo na. Okay? I-check nyo na habang maaga pa, may panahon pa kayo. Kasi, angels will arrive, will come to visit your house. Yes. And, of course, I know this is what I'm talking about, the bills. Pero tingnan mo yung gitna mo, it's heart, nakatingin ka dito. So, ibig sabihin, lahat ng burdens mo dyan ay matatapos when it comes sa pera. Okay? Magiging masaya naman kayo. Don't worry. Iyakin talaga ako, nakakainis. Iyak agad yung mata ko. So, dito naman, I think, meron problema like, kamag-anak siguro, kaanak, kapatid. Better to check it. Alam mo yun, yung bang parang pwedeng anak mong lalaki, kapatid mong lalaki. Basta ganun. Okay? So, yan ang energy mo ngayon, mga madam ko. Okay? So, dito tayo yung energy ng person mo. Oh. Okay. Alam mo, ang ganda ng cards ng person ninyo. Yes. Mapa ganito, tarot, sobrang, ang ganda talaga. Oy. Oh. Ayan, no? Hindi siya nakatingin doon, ha? Dito siya tumitingin. Yes. Parang dumating sa punto na may nakikita ko, kailangan niyang pumili. Pwede rin na nakapili na to, nakaalis na sa pamamahay ninyo, and hindi siya masaya. Akala nyo lang masaya siya, pero hindi siya masaya. Yes. Parang someone na parang, alam mo yun, yung bang pinipilit siyang gawin ng isang bagay na parang manipulated yung person niya or yung third party. Kinokontrol yung money, kinokontrol yung lahat. Lahat. Halos siguro kung may anak kayo, hindi niya nakakausap.
I'm sorry ha kung mahigop ako. I'm sorry. So, meron kayong balance, meron din na I think your person to. Ah, pero yung ano niya kasi, like, Four of Spades, ibig sabihin, um, kung kasal na kasi kayo dito, mas pipiliin niyang, pag tinanong siya, saan ka masaya, sa ex mo o yung doon sa bago mong iniwan, or sa third party or sa asawa mo. I think, linulook forward niya yung kayo. Yes. Okay? Meron lang talaga dito na parang sinisisi niya kung bakit hindi kayo nag-workout. Some of you is tamad sa kama. Tamad sa kama. Meron kasi mga lalaki explorer. Hindi sila manyak, hindi rin sila maano. But malakas sila mag-imagine. Alam mo yun, yung attention seeker sila. So, you need to, you need to sumabay dyan sa taong mahal mo. Okay? Ako, hindi ako explorer na tao. Bastos lang ako magsalita kapag nagjo-joke-joke sa mga, like, nakakatawa. Pero, sa totoo lang, when it comes sa ganyan bagay, hindi ako marunong. Okay? Wala akong explore or experience na para gumaling. Okay? So, good thing sa akin, pareho kami ng asawa ko na parang hindi namin kailangan mag-explore. Alam mo, ayokong ginaganon, kinikis, or ayoko. Gusto ko diretso. Yun ako. Nakakatawa man, pero ganun ako eh. Ayoko ng marami pang kung ano-ano, yon. So, but, syempre wag niyo akong tularan kapag ganun ako. Iba tayo eh, magkaiba tayo. And wala pong manghuhusga kung lalandiin ninyo or malandi kayo sa person ninyo. Okay? Wala pong manghuhusga sa inyo. Lumandi kayo sa mga asawa ninyo. That's okay. That's totally fine. And walang right kung sino man ang magja-judge sa'yo. Ay nako. Do something, baka kasi explorer tong person mo. Mahilig sa ganon, mahilig sa S. So ano ba yung parang gusto niya? Gagawin mo yun, wala kang magagawa. Kasi ito yung complaint niya nga eh. Nakukulangan to. Okay? Gets? So, wala kayong magawa. That's fine. Totally. Pwede rin naman siyang tanungin mo siya, ano bang gusto mo, ganito, yon, 'di ba? Kung nahihiya kayo, wala po talaga mangyayari niyan. Pero kapag meron akong kaibigan before ha, way back, hindi ko na maalala, that was long time ago. Explorer si friend, si husband hindi. Yes. So, anong mangyayari? Nag-cheat yung friend ko? Yes. 'Di ba? Kasi hindi niya nakukuha yung gusto niya. Yes. Talagang keso tamad daw yung asawa niya. Tapos alam niyo naman na ganon, 'di ba? Hindi natin siya pwedeng husgahan. Kasi yung gusto niya, yung nararamdaman niya, yun eh. 'Di ba? So, as a friend, sinasabi ko sa kanya kung ano yung tama't mali. Kahit ganun na siya katanda, you need to listen naman kung ano yung tama't mali. Kasi minsan parang hindi natin alam na nagkakamali na pala tayo, di ba? Yung iba nga dyan, hindi nakikinig pag pinagsasabihan. Okay? Wala pong masama kapag makinig tayo. But be careful din sa mga taong nag-a-advise sa inyo. Wag na wag kayong makinig sa mga taong wala pang nararating. Okay? Kung makikipag-business ka, makihingi ka ng advice sa taong wala namang narating, yung business na lugi, na hindi naman niya napaikot, tapos hihingian mo, so ano mangyayari sa'yo?
'Di ba? Para ka lang, ano bang nauna, itlog o manok? Itlog. Ano bang nauna, itlog? Parang ganun lang. Cycle lang. So, please, be smart enough. Okay? Wag na wag kayong magpapa-advise sa mga taong mas mataas pa pala. Mas mataas ka pa. Okay? Kahit, so, So, I know, parang may naano ko, pag matanda naman, alam mo, experience sa life yung kukunin ninyo. Hindi naman sinasabi ko na, oy, wala siyang pinag-aralan, wala yung karapatan mag-advise sa'yo. Hindi. Ang ibig ko sabihin, kapag gusto mong mag-business, magpapa-advise ka sa taong wala namang narating sa business, bakit ka magpapa-advise sa kanya? Yon. So, kapag may matanda na nag-a-advise sa inyo, anak, makinig ka sa akin, yung ginagawa mo. Halimbawa, si Mark pinili mo, si Mark na mayaman, ay iniwan mo si Mark. Si Jose pinili mo kasi mayaman yon. So, anak, sigurado ka ba na masaya ka dyan? Alam ko naman may bibigay niyang gusto mo, pero dapat make sure mo na masaya at okay yung puso mo, of course. 'Di ba? So, yun dapat ang mangyayari. Okay? Listen every carefully sa voice mo. Sa within. Okay? Then, halimbawa, walang pinag-aralan ng tao na yun, pero ang yaman-yaman. Hindi ko binubuhat yung sarili ko, ha? Okay. Wala akong natapos. Mababa lang ang level ko na narating ko. Okay? Pero madiskarte ako sa buhay. Okay? So, kung meron man hihingi ng kamag-anak ko, like kapatid ko, yung bunso ko, humihingi sa akin ng advice, binibigyan ko yan. Well, salamat kung makikinig siya sa akin. Kung hindi naman, bahala siya. Meron siyang choice. Ang ibig ko sabihin, kahit wala pa yung pinag-aralan, paano ba naging success ang tao na yan? Paano ba naging masayang tao na yan? Listen. At dapat lahat tayo may mentor. Baka lingid sa inyong kaalaman na matanda na tayo, hindi na natin kailangan ng mentor. Ay, alam ko naman ang tama at mali. Alam ko naman ang gagawin ko. No, hindi mo alam. Kasi kung alam mo, you are perfect fine sana ngayon. Lahat tayo kailangan natin ng coach, kailangan natin ng mentor to guide us. Even si Manny Pacquiao, kailangan niya ng coach niya. Kahit nag-retired na, tingnan mo yung last na laban niya. Kinuha niya pa rin. Hindi siya nagpapaiwan sa kanyang coach. Nang doon pa rin. Kasi he need or everyone sa atin, kailangan natin ng mentor, kailangan natin ng coach, mga mahal ko. Do it. Itong pagpapareading na to, it's also a coach life. Itong ano na to, ini-encourage kayo, tinutulungan ko kayo. Yes, at hindi ito mawawaste yung pera ninyo. Meron kayong blockages, meron kayong balisa sa person ninyo, nakakausap ko yung person ninyo. I'm trying my best to help my client. Okay? Kung gusto nyo naman, marami kayong pangpagawa, pwede kayong magpa-spell, pwede kayong bumili ng bracelet para may angels na magbabantay sa inyo. Kasi bawat bracelet ninyo, may magbabantay sa inyong angels. Okay? So, you need a coach. Kailangan yun may taong maggabay talaga sa inyo, mga mahal ko. Promise. Promise. Maniwala ka. Okay? So, dito pa lang ay, wag ka daw mag-alala. Sa taong nakasakit sa'yo, darating ang panahon, maghihiwalay sila ng third party na yan. Yes. At some of you ay mas marami ang babalikan or pipiliin ng person nila. Okay? Malakas. Six of heart and fire. Ano to? Ace of fire. Ace of wands to, I mean. So, knight of earth. So, meron kayong yung past person ninyo. May anak daw kayong yayaman. Ang ganda naman nito.
may magta-travel. May magta-travel and mukhang bibilihan, may or bibili ka na. Bahay, lupa, okay? Ang ganda. So, dito tayo sa third party kasi meron dito maghiwalayan. Silipin natin siya. Okay. So, some of you ay nabuntis niya si third party. Yes, nabuntis. Kung hindi man ito nabuntis, binahay po. Binahay to. Okay. Oh, magchichit sa kanya si third party. Darating ang panahon. Yes, and mag-aaway at mag-aaway to. Sinusuhulan niya palang pera yung person mo. Ouch. May kaya to. May na-absorb tayong may kayang third party. So, tingnan natin kung ano pa yung third party ng energy niya. Binabayaran niya para masira kayo. Para masira ka. Ayan, no? Para masira kayong dalawa. Gumagastos to. But your person is stalking sa'yo. Stalking. Yes, stalking po siya. And meron katang gamit doon sa ex mo or lugar na napupuntahan nyo dati. Tinitingnan niya yun rin. Nagre-reminisce siya. Reminisce ba ang tawag doon? Yung nag-iisip na naalala. Okay? Naalala niya yung dating nagpagsasama ninyo. Yon. At kitang-kita ni third party na parang iniisip ka ni person ninyo. Kitang-kita niya. Ayan, oh. Nakikita niya sa mga history or accounts ng person ninyo na ini-stalk ka nito. Yan. Yan. Well, makakatanggap ka ng siguro siya kasi energy na yan to. Makakatanggap siya ng balita na or siya mismo makakakita na parang hindi pa naka-move on ang inyong ex-person or yung husband. Okay, tingnan natin. Husband. Okay. So, hindi ko alam kung malayo ba kayo, FW ka ba? May nakita akong ilaw. Kung malayo ka ba sa kanya or dito lang kayo sa Philippines but meron lang layo konti. Yan. So, sa tuwing magkasama kayo ng person na to, si third party parang aligaga. Okay? If ever hindi na kayo magkasama naman, iniisip ni third party, ikaw yung kausap sa phone. Yan, pinagseselosan niya po talaga. Ayan, so, ano bang sabi ko kanina? Itong third party ay mag-cheat. Darating ang panahon, mag-cheat po ito. Well, karma, digital lang karma, what goes around comes around. Kung anong ginawa sa'yo ng person mo, babalik din po sa kanya. Okay, so, hingi ba to ng tawad sa'yo? Tingnan natin, hihingi ba to ng tawad? Oh. Ihingi siya ng tawad, but some of you ay, hindi pa man sa ngayon, pero tatanda po yan. Mukhang maiisip niya kung ano yung mali na ginawa niya sa'yo. Or pagsisihan niya po yun. Ikaw pa rin ang winner sa bandang huli. Nasa sayo pa rin ang huling alas at halakhak. So sa mga single dyan na ganito yung situations, mukhang nakarating na kayo dito sa sitwasyon na ito. Okay? Mukhang, lagi ko naman sinasabi, kita nyo naman kanina, may makikita kayo na tao at magmamahal sa inyo, so suportahan po kayo. At kinagandahan pa nito, mukhang mayaman ang guy. Okay? Kung lalaki ka, nanonood ka sa akin, mukhang mayaman ang babae, makikilala mo at magbibigay sa iyo ng financial
tulong or anything makukuha mo. Okay? Hindi naman agaran na mayaman kaakyat ka kaagad, kasi boom, ganun kaagad. Okay? Ipag-pray ninyo. Meron at meron yan. Okay? Then, kapag ka naman gay or tomboy, so, syempre, ano ba yung kasarian na, ano bang tawag dito? Ano ba ang kasarian na gusto ninyo? Talagang meron at meron yan. Okay? Halimbawa, pag tomboy, gusto niyo lalaki. Yan. So, be careful naman talaga sa pagpili ng mga person. Okay? So, nakita niyo yung Facebook account ko, please message lang po kayo. Tulungan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Lahat ginagawa ko. Magpa-reading kayo, magpa-book kayo kay admin. May mga admin tayo dyan. Mag-uusap kami na matindi ng person mo. Meron kasing tinatawag na balisa. Okay? Get your water muna para sa Lion Gate na to ay malakas yung aura ninyo. Okay? Okay, so inumin nyo po yan and then, like I said, gumawa kayo ng manifestations ninyo at journal po. Okay? Pwede po mag-umpisa ngayon, then pagdating ng August 7, madaling araw, dahil mag-8 na yon, get the candle and manifest, i-cross your, parang yoga, nakaupo ka, then manifest mo lahat ng sinulat mo. Do this. Okay? So, pwede naman may crystals kayo, suotin yung bracelet niyo. Yung mga client ko na nakabili ng crystals at bracelet sa akin, suotin nyo lang po yan sa left. Okay? So, available po yung money oil natin, money bath. Yes, pwede. Money bath, and pwede po yung pangligo. Nakaka-attract siya ng pera. So, yung mga bag natin, available po yan. Nakaka-attract po yan ng pera. Mas magpo-focus po kayo, mas maganda sa money para maka-attract po kayo ng love and money. Of course, magiging maswerte ang inyong pamamahay. Believe me, sinabi ko yan eh. Okay? Ingat po kayo. Ay, nako. Magbasa muna ako sa mga nagpapasalamat. Munti ko makalimutan. Hi ma'am, I love you. I love you. Sana natanggap mo ang aking pasalubong. Maraming salamat ma'am. Finally po, pumayag po ang asawa ko na isasama niya ako sa bakasyon. Maraming salamat ma'am. Malaki po ang pinagbago ng asawa ko. At 4 years na din po na hindi niya ako sinama. Pero sabi mo, i-push ko dahil nakikita nyo naman na maging maayos at malakas pa rin ang pagmamahal niya sa akin. I love you ma'am. Talagang tunay at sulit po ang bayad ko sa inyo. Mula kasi nang nakilala kita ma'am, naging maswerte na ako at yung person ko po talaga ang laki ng pinagbago. Kasi nag-uusap kami niyan eh, hindi yan basta-basta. So meron pong hindi nagre-respond. Yung mga mataas yung ego ng person nila, ay grabe. Yes, meron po. So yun, certainly ma'am, yes, nagpa-love spell kasi siya, kaya niya naman magpa-love spell. Sa mga hindi kaya, pwede magpa-reading, pwede magpa-bracelet. Kasi si bracelet meron pong angels na pinapadala ko. Okay, again po, Miley Tarot, ingat po kayo, bye-bye.